nag-aaral ng forex trading at this very hour. So sa Pinas, it's 8 p.m. Alam ko, maybe some of you ay galing pa sa work, napagod sa work, and instead of you browsing ng TikTok, mag-Netflix, di ba, ay nandito kayo ngayon to learn about forex trading for beginners. Okay? So, yan, hello po sa mga taga Cavite, syempre. Ako taga Cavite na din ako ngayon. Diba? So, okay, so let's start. Type ready kung ready ka nang makinig tonight. So, we are over 100 participants. Pero okay lang ba na tawagin natin yung mga classmates natin at umabot tayo sa 200 participants tonight? Kasi I believe na marami pong mga beginners dito. Tama ba? Tama ba? Type beginner, kung sa tingin mo beginner ka pa, meron ka pang kailangan malaman, hindi pa consistent yung profit mo. Yan, baka naman kasi ini-skip mo yung mga trainings, 'di ba? Baka dumediretso ka kagad sa sa pagti-trade agad, 'di ba? So, baka ganun. Kaya ka nahihirapan sa trading journey mo. Alright, so, yun. Daming beginner. Daming beginner na nag-chat. Okay. Okay. O yan, di ba? So, most of you guys are beginner na baka dumiretso ka kagad sa chart, hindi mo pa alam kung anong gagawin mo kasi in-skip mo talaga yung mga trainings na ito kasi gusto mo kumita ka kagad. Okay, kasi ako, ano ko dyan, kumbaga, guilty ako dyan. Di ba? Kasi, nung time na nag-aaral ako ng trading, hindi ko agad siya inaral, yung basic, kasi gusto ko na yung kinikita nila, na nakikita ko sa GC, kumikita sila ng $300, kumikita sila ng mga $400, $500, gusto ko kitain ko din yun agad. And in-skip ko lahat ng mga beginner trainings kasi naboboring ako sa mga trainings na yan. Okay, so this time, pag-usapan natin ano ba yung mga tamang foundation at mga information, okay, as a beginner na kailangan mong malaman. So, ready na kayo guys? Yan, ready na? So, let me just share my screen. Napil na natin screen natin. So, let me know kung malinaw naman yung ating screen. So, this is Introduction to Trading. Nakikita nyo naman siya, right? Okay, clear naman. Ayan. And pakilala lang ako sa mga first time akong makikita ngayon. Just call me Coach Lee. I'm a BS Accountancy graduate. Pero naboring talaga ako sa work ng accounting. Kaway-kaway po sa mga accountant dito. Yan, na nagbibilang ng pera ng iba. So, ako po, mas pinili ko pong pumunta sa BPO and napunta po ako sa sales and marketing. And doon po nagkaroon tayo ng maraming skills doon, marami po ako natutunan doon. And nagkaroon ako ng mga multiple businesses din. Yung iba naging successful, yung iba hindi. And right now, I'm the founder of Quantum Traders community dito sa Pinas. And we also have traders abroad. I started with zero knowledge and no experience in trading. And right now, I'm a full-time trader. Okay, so if you're following me in social media, totoo talaga na pwedeng kumita sa trading, pwedeng magkaroon ng sasakyan, ng bahay, okay, pwede mo mabili lahat ng mga gadgets na gusto mo because of forex trading. But of course, disclaimer lang, yan, na lahat ng mga tinuturo namin dito is for educational purposes and it does not constitute any financial advice. Of course, very risky po ang trading at wag na wag po kayong magti-trade ng live account without practicing on the demo account first. Okay? So, ingatan po natin talaga yung ating capital. Alright? So, how to create a trading account. Yan. Na-i-record ko ba, admin? Tama ba? Na-record ko, di ba? Okay. Just checking yan. So, how to create a trading account. So, syempre, ngayon, marami nag-chat sa akin na tinatanong, ano ba yung first step ko? Coach. Yan. So, ang first step mo is you need to have a trading account. So, maraming brokers, iba-iba yan, no? Mga international brokers,
na pwede mong gamitin. At syempre, yung Primeverse natin is ang main broker po natin right now is PU Prime. Alright, so sa Pinas po ay hindi pa po siya pwedeng open ng account right now, but our full license is ongoing na. So on process na po yan at malapit na po yung matapos. And pag natapos po yan, syempre by then we will have full license here in the Philippines. Right now, even other brokers po no, na mga international, just to let you know, ay wala po silang full license dito sa Philippines. So for some reason, nagpapasa naman sila ng mga requirements. At kinakompleto naman, pero pinapahirapan. Pinapahirapan ng gobyerno natin na i-approve. Ayan. So that's the reason why right now, as a temporary lang, no, we use other brokers dito sa Philippines, but our main broker, guys, ay PU Prime, and ipagdasal natin na makakuha na tayo ng full license very, very soon here in the Philippines. Okay, existing accounts po ng mga PU Prime, mga naka-register na. Wala pong problema diyan, maka-deposit, maka-withdraw tayo and all that. Okay? So if you have any questions about the broker, ano yung link na gagamitin mo, please message your coach or your leader. Wag po dito sa Zoom natin kasi iba't ibang communities po tayo. So kung sino po yung nag-send sa'yo ng link na to or yung nag-refer po sa'yo sa Primeverse, siya po yung kausapin ninyo in terms of the link. Okay? So, once na meron ka ng link ng broker, meron po yung verification. So, maglalagin ka dyan, mag-register ka ng email mo, ng name mo, and meron siyang tatawag na ID verification. So, mag-upload ka ng ID. Siyempre, bawal po yung dapat 18 years old and above. Pag nag-upload ka ng ID, make sure mo na lang na yung ID mo ay may address para yun na din yung gamitin mo dito sa level 3 address verification. Okay? Ngayon, kapag verified na yung address mo, either may ID ka or meron kang bills, ay makakapag-withdraw ka na. Okay? So, wala ka nang may magiging problema sa mga withdrawals mo and all. So, make sure lang na hindi madodoble yung mga accounts mo kasi baka magka-problema ka in the future. Ngayon, ano naman yung mga apps na kailangan mong i-download? So, newbie ka, it's your first time. Ngayon, kailangan mong mag-download ng MetaTrader 5. Okay? I-download mo din yung Telegram kasi nandyan yung ating mga trade signals. I-download mo din yung TradingView. And of course, meron tayong Mighty app. Nandyan po yung Primeverse Academy natin. At lahat ng yan po ay gagamitin nyo po sa pagtitrade. Okay? So, dito sa MetaTrader 5, yung execution ng trade. At dito sa TradingView naman, dyan tayo nag-analyze. Yan. Lalo pag marunong na kayong mag-technical analysis ng trades. Okay? So, how to connect your broker to MT5? So, let's say, meron ka ng broker. Meron ka ng live account. Meron ka ng demo account. Yan. So, sana demo account muna. Okay? So, wala po dito sana na yung mga beginner na magja-jump agad sa live account. Huwag nyo nang gayahin yung mga ginawa namin na pagkakamali. Okay? Medyo masakit yung pagkakamali, yung pagkapasaway. Okay? So, pag may demo account ka na, ang gagawin mo, mag-send yan sa'yo ng email. So, yung email na isi-send sa'yo, ganito yung itsura niya. Okay? New MT5 demo account. So, meron po yung sariling login and password. Okay, make sure na i-copy-paste ninyo ng maigi yung password dyan na marami nagkakamali. And of course, huwag niyong kakalimutan na baguhin yung server. Okay? Yung iba, 2 months nag-demo, 3 months nag-demo, it's okay. Okay, so take the demo as long as you need para at least ready ka on a live account. Okay? How to connect your account to MT5. So, ngayon, meron ka na nung email. Yung email na yon, yun po yung ilalagin ninyo. Okay, so pag Android phone, i-click nyo lang sa MetaTrader 5 nyo, itong plus sign na to. And makikita nyo dito na meron kang ilalagin na username. Yan. Ito, yung login, tsaka password. Yan po yung galing doon sa demo account na sinend sa inyo sa email ninyo. Okay, so maraming naguguluhan dito kasi meron ditong option sa taas, di ba? Nakalagay open a demo account. Huwag nyo po yung papansinin sa MetaTrader 5. Dito po kayo magda-login sa login to existing account.
Piliin ninyo yung broker name, login, password, server, and then login. Ganyan po itsura pag Android. Kapag naman iOS or Apple, ganito po yung itsura niya. Okay, click mo yung settings, new account, tapos same thing, ay ilagin mo siya ng diretso. Okay, wag ka ditong pupunta sa register a new account or demo account dito sa taas kasi iba po yan, no? Ayan po yung default na broker sa MT5. Okay? So, type gets nga. Gets. Kung gets mo na yon, kung paano mag-connect sa iyong MetaTrader 5. Alright. Okay, thank you so much. Napakabait naman ng ating audience ngayon. Napakasipag mag-type. Diba? Pag ganyan, ginaganaan akong magturo. Baka magpa-Gcash pa tayo ngayon pag ganyan. Diba? Pag masipag talaga yung, yung mga audience natin. Tama ba, guys? Okay? Parang gusto natin magpa-Gcash pag ganyang kasipag yung audience eh. Diba? Nakakagana. Alam niyo ba ang speaker, ang tawag dito, yung galing ng speaker ay depende po sa audience. Okay? So, ngayon, meron ka ng MetaTrader 5. Ngayon, di mo naman alam kung anong gagawin mo dyan. Tama? So, anong signal yung ikakopy mo? Anong trade yung gagawin mo? At paano ka magpa-practice? So, that's where Primeverse comes in. Okay? So, ngayon, sa Primeverse, anong meron dyan? Meron tayong Trading Academy. Meron tayong alerts or signals. Meron tayong scanner. So, ano po ibig sabihin ng signal? Ang signal is yung mga master trader natin, yung mga marunong na talaga sa market, ay nag-analyze po ng chart para sa'yo kasi ikaw busy ka. Diba? Hindi mo kayang magbantay ng chart. Hindi mo kayang magbantay ng news. At i-follow kung ano yung mga makaka-apekto sa market. So, merong ibang tao na gagawa nun sa'yo at sinishare nila yung nakita nilang opportunity sa market. Kaya huwag kayong magagalit. Let's say na loss yung signal. Okay? Kasi wala naman talagang trader na 100% yung signal niya. Okay? Meron ba kayong kilalang ganun? Si Lord lang makakaalam ng lahat ng galaw ng market. So, since hindi natin alam 100% kung anong mangyayari, mas maganda lang, okay, na yung mga provider natin ay mataas po yung win rate. Ibig sabihin, at least naman, no, nagmo-more than 60%, 70% win rate, which is, yun naman talaga yung Primeverse. Okay, may mga weeks na 85% yung win rate natin, 90% yung win rate natin, so paiba-iba po siya. But, just to make sure, no, mas marami po yung profitable trades kesa sa nalolos na trade. So, yun yung mahalaga sa mga trade signals na mababawasan yung losses mo kasi ikaw, beginner ka pa. Wala ka pang masyadong alam sa market. Kesa maghula-hula ka dyan, di ba? Mas maganda na kumopya ka na lang muna sa mga marunong. Di ba? At least nababawasan yung yung possibility na ma-loss ka sa trade. Okay? So, meron din tayong mga indicators at meron din tayong mga travel discounts. So, papakita ko po sa inyo yung ating Primeverse Academy. Okay? So, pag nakapasok ka sa Primeverse, yan, okay. Once na nagkaroon na po kayo ng access, no, hopefully meron po kayong access sa Primeverse. Kung wala pa naman, kung on process pa kayo, ay message nyo po yung person, okay, na leader ninyo. So, ito po yung Primeverse. So, makikita nyo dito, meron tayong feed, discovery, events, mga events. And meron din dito yung how to start. Yung tinuro ko po sa inyo kanina, nandito din po siya. Okay? And meron tayo ditong news feed. Yan. At kung makikita ninyo, ito pala yung papakita ko. Ayan. Yung wins and progress. Magkano ba yung pwedeng kitain natin sa forex trading kapag sineryoso natin siya? Okay? At magkano yung pwede natin kitain? So, kung makikita nyo dito guys, no, from all over the world, nag-share sila dito ng wins. Okay? Ano ba yung mga kinita nila sa trade? Ayan, diba? So, eto, magkano yung kinita niya? $1,000. Grabe. Magkano yung sa Pinas? Sa peso? Hindi yan cent account, guys, ha? Okay. Standard account yan. So, magkano, guys? $1,000 yung kinita niya. That's 59,000, 63 na ba ngayon?
Ah, grabe. Nasa around 63K yan. Wow. Diba? Oh, diba? So, ganyan po yung pwedeng kitain sa forex trading and that's the possibility, 'di ba? Pag inaral mo talaga siya. So, for me, no, yung nag-aral nga tayo ng elementary, high school, college, 'di ba? Tinis natin 'yun eh. Okay, para lang magkaroon tayo ng sahod na magkano. Magkano yung offer sa inyo, yung unang sahod nyo? 'Di ba? Ay, akin, wag nyo nang tanongin. Sobrang baba yung sahod ko dati. 'Di ba? I started na 13,000. Ah, mga ganyan, di ba? 15K. Oh, yung mga nasa abroad, oh, $200 ba yan? 550 pesos a day. Oh, di ko alam kung dollars yan, guys, no? 16K to ito, guys, imagine. Ilang years mong pinag-aralan para lang makakuha ng 15,000 a month. O sabihin na natin na promote ka na ngayon, nasa 30K, 50K ka na in 1 month. Alam nyo ba na dito sa team, yung 50K, you can just earn it in just few minutes. Pero for you to get to that level, na kaya mo nang kumita ng few minutes, katulad ng live trade natin kanina, nakakuha tayo ng 540 pips in just few minutes. To get to that level, kailangan aralin mo siya. Ito yung good news ko sa inyo. Type good news. Okay? So, ito yung good news ko sa inyo. You don't need to learn or to wait 16 years bago ka pumita dito. So, kung dati nag-aral tayo ng 16 years, tama, di ba? Almost 16 years yun, yung pag-aaral natin. Ngayon, hindi mo na kailangan ng 16 years bago ka kumita sa forex trading. Sino dito, yung 1 week pa lang, 2 weeks pa lang, yung first 2 weeks nila sa forex trading, kumita na sila. Type me nga, yung nakaranas ka ng kahit $20 profit, $30 profit, di ba? First 2 weeks, type me. Yung naranasan mo yan, nung unang-una mo nakita yung forex trading. Di ba? I'm sure marami yan, guys, kasi possible talaga siya. O, meron $50 in 2 days. Okay, kanina lang. O, di ba? So, hindi mo na kailangan mag-antay ng maraming taon. Okay? Pero, okay, huwag ka din magmadali. Okay na. Kasi yung pag-aaral nga natin, tinaga nga natin yun eh. Diba? Ngayon, bakit ganun? Yung nag-aaral tayo, okay lang sa'yo na 16 years ka munang nag-aral, naghirap for you to get to, para makakuha salary. Bakit dito, isang buwan ka palang inip na inip ka na? Tapos mag-chat ka sa akin, sabihin mo, Coach Lee, alam mo, hindi para sa akin yung trading. Bakit ganun? Tama mali? Do you guys agree? Dito, pag 2 months ka na, 3 months ka na, hindi ka pa profitable, inis na inis ka. Parang feeling mo, ang bobo ko naman. Diba? Bakit sila? Gets nyo ba? So, sobrang impatient. Sobrang impatient natin dito. Diba? Sa pag-aaral nga, ang tagal eh. Alright? So, pinapakita ko to sa inyo guys to inspire you. Ano ba yung pwedeng makuha natin sa forex trading? Okay? So, dito makikita ninyo, ito na. Siyempre, nakita nyo na yung pwede nyo makuha. Siyempre, sisipagin na kayo mag-aral. Tama, mali. Okay? Kaya pinakita ko talaga yan eh. Yan Diba? Tingnan nyo naman yan. $790. Diba? Itong mga nakikita nyo dito guys, nag-umpisa din sila na beginner, wala silang alam. Ito pa $1,000 ang trade. Nag-withdraw siya ng $2,000. Diba? So, unlimited talaga yung pwede nyo kitain dito sa forex trading. Ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo ba na maging patient ka hanggang sa gumaling ka? Kaya mo bang discipline yung sarili mo, na hindi ka magkikwit at hindi mo uubusin yung pera mo, na susunugin mo yung pera mo, na pan-trade mo. Kasi guys, nag-aaral ka pa lang ngayon.
Nagpa-practice ka eh, nag-aaral ka pa lang eh. Tama? So, wag mong ubusin lahat ngayon. Wag mong ubusin sa isang araw lahat ng pang-trade mo. Diba? So, sayang. Sayang eh. Diba? Sana magiging magaling na trader ka kaso nag-quit ka kagad after a month. Nag-quit ka after 2 months. Nag-quit ka after 6 months. Diba? Sobrang, like, do you think na in 1 month lang makukuha mo agad lahat yan? Wala namang easy money. Tama ba? Tama o mali? Walang easy money. Walang easy money. So, if your expectation sa trading ay pagpasok mo dito, yayaman ka na kagad in just 1 month nang hindi mo paghihirapan yung pinag-aaralan mo, it's not gonna be possible kapag wala kang pera. Ngayon, kung pumasok ka sa forex trading, milyon-milyon na yung pera mo. Sobrang dami mo ng pera. Pwede ka nang auto-trade, pwede ka na mag-invest and all that. Pwede mo nang gawin yon kasi you have a lot of money. Yes, pwede yon. Okay? Pero kung wala kang mga millions to invest and to spare, wala kang pera, diba? Well, sad to say, kailangan mong aralin talaga. And you need to be patient with your journey. Okay? So, itong introduction course dito, ayan, lahat nandito na siya guys. Ano yung forex, ano yung types of orders, ano yung mga foundation natin na mga kailangan nating aralin. May English dyan, may Tagalog. Ayan guys, oh. Paano magbasa ng charts, paano i-set up ang trading view, paano mag-trading plan, ano ba yung tamang risk management. Lahat yan, nandyan na. Pero, hindi lahat ng nasa Primebirds ay binabasa yan. Bakit? Ang inaabangan lang yung signal. Ang inaabangan lang yung live trading. Kasi, gusto mo, pumaldo ka kagad eh. Ngayon, sa sobrang kakamadali mo, di ba? Marami nag-chat sa akin ngayon. Imagine, 1 week pa lang sa trading, mag-quit na. Kasi naubos lahat eh. 1 week ka pa lang sa trading, nag-demo account lang ng isang araw. Tapos nag-deposit, tapos inubos lahat. Tapos sasabihin, alam mo, Coach Lee, feeling ko, hindi para sa akin yung trading. Do you guys agree? Diba? We're so impatient eh. So, okay lang ba? Ayan. Okay lang ba na you will commit? Diba? Ito, itatype nyo mahaba to. Pero alam ko, itatype nyo to, okay? I-type nyo yan. Okay, type nyo. I am committed. Okay, type nyo, I am committed. Nag-commit ka ngayon na itong mga courses na to tatapusin mo. Okay, okay ba yan? Lahat ng courses na to, okay lang ba panoorin ninyo? Hindi naman yan, 1 week. Okay, hindi yan ganun kahaba. Sobrang konti lang yan. Pero okay lang ba tapusin nyo lahat ng courses? Okay? Pag natapos nyo yung courses, ganito gawin nyo. Lahat ng mga live sessions, tingnan nyo, ilagay nyo na sa calendar ninyo, mag-alarm kayo. Kasi itong mga educator na to guys, no, sobrang lodi ko yung mga yan. Kasi ang gagaling niyan mag-trade. Okay? And alam nyo kung ano yung good news kapag bago ka ngayon sa Primebirds, no? Sobrang swerte mo. Kasi kami, nung nag-umpisa kami, walang ganito. Bago mo marinig sila Coach Kyle, bago mo marinig yan, sila Coach Christian, yung ibang mga educator natin, kailangan pasukin mo lahat ng mga community niyan, iba't ibang community yan, para lang marinig mo sila at makuha mo yung expertise nila. Ngayon, ang ginawa ng Primebirds, imagine, pinagsama-sama niya lahat ng magagaling na Pinoy traders, pinagsama-sama niya, tapos papanoorin mo na lang, tapos ang tamad mo pa. Tama mali. Ay, grabe. Diba? Oh. Pag nasaktan ka sa sinasabi ko, it means makakatulong yun sa'yo. Okay. Tamad ka talaga, kaya hindi ka pa yumayaman. Ngayon, para pumunta ka doon sa mabilis. Okay. Kung gusto mo maging mabilis, yung pagyaman mo talaga, sipagan mo talaga. Kung ako sa inyo, lahat talaga ng session, panoorin nyo talaga. Kasi, kahit feeling nyo walang nangyayari sa inyo, parang hindi kayo gumagaling, ganyan. Pero kakanood mo ng mga session, marami ka naririnig dyan ng mga tips, ng mga strategies na yun yung makakatulong sa'yo sa pagtitrade mo. Okay?
Ngayon, meron tayong indicators. Meron tayong Zonar, tas meron tayong IFBG. Sa ibang mga communities, guys, ang mahal ng bayad dyan. Okay, nagpapabayad sila dyan. Sa atin dito, libre lang. Okay, pero ang nakukuha minsan ng mga leaders, puro reklamo. Diba? Coach, asa na yung access ko? Asa na yung ganito ko? Ganyan, paano? Guys, okay, sipagan naman natin kasi hanap ko yun ng hanap, nandito lang siya. Diba? Coach Lee, paano gamitin yung tutorial? Andyan, no? Ay, yung Zonar. Andyan yung tutorial, oh. Oh, kiklik mo na nga lang, eh. Sige nga, pupusta ako, yung mga nasa primers dito, kayong lahat. Hindi nyo pa to natapos lahat. Pupusta ako, konti lang dito yung nakatapos na ng tutorial ng Zonar. Mas gusto nyo pa na kulitin yung mga leader ninyo na paano po yan, di ba? Kaysa manood kayo dito. Punta kayo dito kasi nandyan yung mga tutorials, okay? Okay? Ngayon, meron din tayong IFBG. Oh, si IFBG, once na nag-access ka na, nag-get access ka dyan, pumunta ka na sa invite only. Makikita mo siya dito sa indicators, invite only, nandyan yung FBG inversion. Makukuha mo yan kapag nag-submit ka dito sa IFBG ng get access. Okay? Copy, guys? Meron tayong mga travel discounts. Meron din tayo dito mga fitness tutorials o para sa mga nagbabalik alindog. Diba? And yun, sa mga iba't ibang mga training communities within Primeverse, meron din tayo ditong exclusive na mga group chat. So yan po lahat yung makukuha natin inside the Primeverse. Okay, so maganda ba yung Primeverse, guys? Sulit ba? Sulit ba? Kasi ang mahal ng binayad natin sa Primeverse, tama? Sino dito yung nagbayad ka ng 50K para maka-access sa Primeverse? Meron ba? Naningil ba tayo? May binayad ba kayo? Binayaran niyo ba kami sa Primeverse? Tama ba? Grabe, no? Diba? So, libre na yan, guys, Libre na yan lahat para sa inyo. So, yan. So, sana ma-appreciate natin at ma-appreciate talaga natin yung mga ginagawa ng mga coaches, mga leaders natin because Primeverse for us is free. Pero yung paggawa ng Primeverse, okay, ay hindi po yan libre. So, ang gumagastos po niyan is yung mga leaders natin. Kasi do you think na yung ganyang klaseng website, libre mo lang yan magagamit? Hindi. May mga developers yan, nagbabayad sila ng admin, binabayaran nila yung mga tao na kinukulit ninyo, kapag may problema kayo, di ba? So, yan, lahat yan bayad. Okay. Minsan, guys, sorry minsan ko lang naman to ipapaalala sa inyo, no, na we pay for the admins. Pero pagdating sa inyo, it's free. Di ba? Gets nyo ba yun? So, be patient and be nice and be kind to everyone sa whole Primeverse community. Kasi, tayo kumbaga, tulungan tayo dito no? So, lahat ng mga coaches, kailangan, pag tuma-attend kayo, syempre, huwag kayo yung tipong nakahiga pa kayo, tapos, o kaya, hindi kayo nag-chat man lang, hindi man lang kayo nakipag-cooperate dun sa Zoom, parang, di ba? Mas mahirap magsalita kaysa manood. Tama, guys. So, ako sobrang thankful ako sa academy natin. Okay, sobrang na-appreciate ko talaga. Kahit ako, no, kasi ako, uma-attend talaga ako ng mga, lahat halos gusto kong attendan. Yan. Yung mga hindi, na-miss out ko yun talagang pag may family, lang. Pero lahat gusto kong attendan talaga. Kasi gusto ko din na matuto pa eh. Okay? Matuto ng matuto. Diba? Sa ibang community, nasa $200 ang monthly fee. Yes. Okay, so sa atin po ay libre. So, napakita ko na sa inyo, saan nahanapin yung lesson, saan yung mga yung signal pala, hindi ko napakita, no? So, hindi natin may screen share kasi nasa, Telegram. Pero, dun sa trade alerts, meron dun na instructions, maglalagay lang kayo ng information ninyo sa ating bot sa Telegram para maka-access kayo. Kung may error man yan, please chat our support team sa puprimelive.com. Tutulungan po nila kayo.
Okay, 24/7 may tao dun. So, imagine niyo na lang magkano yung binabayad ng mga leaders natin sa admin na 24/7 naka-on. Diba? Kasi ang kulit nyo eh. Okay? Alright? So, what is trading? So, let's start na. Okay, sa ating beginner trading. Okay lang ba yung intro ko? Intro pa lang yun, guys. Okay lang ba yan? Lobat na pala ako. Okay lang ba yung intro? Ayaw, ano ba? Ready pa ba kayo or tinatamad na tayong matuto, guys? Okay. Sige nga, type ready ulit. Type ready. Okay, okay. Okay. So, okay. So, what is trading? It's the act of buying and selling financial instruments like currencies, stocks, commodities to make a profit. So, magkaiba po yung CFD trading na ginagawa natin sa stock market. So, marami dito. Sino dito yung nag-stock market ka? Tapos, pagpasok mo dito sa CFD, medyo nalilito-lito ka. Diba? Kasi, sa stock market po, iba yung sell doon, okay? And iba po yung the way na magte-trade. Okay, doon kasi you are actually buying the asset, no? For example, yung mga galing crypto, nag-spot. Pag bumili ka doon ng Bitcoin, binili mo talaga si Bitcoin. Dito, when we say we buy Bitcoin, we don't actually buy the asset. Kuha? Pag sinabing, oy, I buy gold, hindi yung ibig sabihin na literal na meron tayong gold. Kundi, we are only speculating the price. Okay, tinitrade natin, guys, yung price. Okay, so, ngayon, yung ginagawa natin is actually short-term profit. Short-term and profit-driven. Kasi kapag investing, for example, like yung mga big banks and mga big businesses, yan, nilalagay na lang nila sa mga trading agencies, yan, tapos pinapatrade na lang nila yung pera nila for like 1 to 2%, nandun na sila sa investing side. Okay, kasi ang laki na ng capital nila. Ngayon, kung small pa lang yung capital mo, okay, ang focus mo ngayon is trading. Okay, short term pa lang yung mga trades mo, and profit driven siya. Okay, ngayon, ang goal natin is para makatawid tayo doon sa investing side naman. Yung yumaman tayo ng yumaman, tapos hindi na tayo magtitrade, magpapatrade na lang tayo sa iba for 1% to 2%, which is malaki yun. Kung meron akong, let's say, 1 billion. Diba? So, 1%, 2% nun, okay na. Goods na. Okay, so may iba't ibang klase ng traders. Meron tayong tinatawag na scalper, day trader, swing trader, and position trader. Kahit saan dyan, pwedeng maging ikaw yan. Depende na lang sa style mo. Kung talagang hindi mo kaya ang kaba ng pag-i-scalp at mabilis ang trade, baka pang day trade ka or pang swing ka. Okay? So, types of asset you can trade. Meron tayong tinatawag na forex pairs. For example, like Euro-USD, yan po yung mga currency pairs na mga bansa. Okay, meron tayong mga major pairs. Yun yung mga USD pairs, diba? Euro pairs, yung mga mostly traded. Okay, yung mga marami nagtitrade. Okay? And meron tayong tinatawag na indices. Yan naman yung mga NAS 100, S&P 500, US 30. Meron ding crypto, tinitrade din natin yan, Bitcoin, Ethereum. Commodities, meron din tayong gold, oil, silver. Okay? Ayan. And ano yung mga nagmo-move sa market? Ito hindi ko nagigets dati. Nung pumasok ako sa trading, hindi ko maintindihan kung bakit ako kikita. Type mo nga type agree kung ganun ka din. Nung pumasok ako dito, sabi ko, bakit ako kikita? Bakit ako magkakaroon ng $100? Parang saan galing yung $100? So, sino yung magbibigay sa akin ng $100? hindi ko talaga mag-gets. So, parang sabi ko, hala, na-scam yata ako. Diba? So, yun pala. Okay, hindi lang talaga natin alam kasi hindi siya tinuturo sa mga schools. I wish. Okay, ako nga, feeling ko nga, pag talagang yumaman ako ng sobra, gagawin ko, papasukin ko talaga yung gagawa talaga ako ng university, trading university talaga eh. Diba? Yung mga
tipong, pasukin na natin sa mga curriculum, di ba? Turuan natin sila kahit mga Saturdays lang, di ba? Lahat ng mga estudyante, turuan natin mag-trade. So, kasi hindi tayo naging aware dito kasi di talaga tayo tinuruan, sinadya talaga tayo ng gobyerno na okay, para maging empleyado lang tayo. Pero, imagine sila, nagtitrade sila. Yung mga big banks, mga institutions, yung mga government, nagtitrade sila, guys. Diba? And ang good news doon right now ay pwede tayong sumali sa trading. Diba? Dati kasi, hindi tayo makakasali kasi you need to have millions of pesos. Ngayon, meron ng mga tinatawag na broker. So, ang nangyayari pala, si broker, siya yung nagbibigay sa atin ng liquidity. Siya yung nagbibigay sa atin ng leverage, no? Ng margin para makasali tayo sa financial market. So, lahat ng trades natin dito, okay, ito mga tao natin sa Zoom, alam nyo ba, kahit pagsama-samahin natin mag-buy tayo sa gold ngayon, hindi natin maapektuhan yung price. Ganun siya kalaki. Okay, so it's like around $7 trillion ang tinitrade. So, kaya wag kang magtampo pag yung 0.05 mo na loss. Tapos, feeling mo, pinaparusahan ka ng market. Diba? Wala tayo, guys. Ano lang tayo? Gahibla lang tayo sa mundo ng forex trading. Diba? So, merong mga big banks and all. And also, guys, since we are trading pairs, for example, yung gold is XAU, which is gold, versus USD. Kapareho niya si USD. Ngayon, sa lahat ng mga USD pairs, okay, maaapektuhan ang USD ng mga war, di ba? Nung mga, for example, like election, gumulo yung election, naapektuhan yung USD, maapektuhan ng gold. Nagkaroon ng inflation, nagkaroon ng problema sa Europe, maapektuhan lahat ng euro pairs. Magkaproblema sa Japan, magkaproblema sa economy ng Japan, maapektuhan lahat ng mga JPY pairs. Nagets nyo ba? So, lahat yan makaka-apekto sa mga tinitrade natin. Okay? So, mga major institutions, kasama yan. Ngayon, ang tanong dyan, di ba, is, itong mga to, since nagtitrade sila, ano yung laban natin sa kanila and how can we know, okay, kung ano yung mga ini-invest nila at saan sila nag-i-invest. That's why, hindi lang technical analysis yung kailangan. So, meron tayong fundamentals, technicals, yan. And of course, yung fear and emotions ng mga tao. Kasi, ina-analyze din yan, guys, eh. Okay, during war, let's say, pag may mga chaos, pwede ding maapektuhan yung mga isip ng mga traders. And also, isip ng mga banks at institutions. So, lahat ng yan, marami tayong i-consider when trading. Kaya, okay, ito pa, no, tip ko sa inyo. Kapag nakakita kayo ng trade, kahit pa 5 to 10 confluence pa yan, sobrang daming confluence na sa market, it's still possible na hindi pa rin siya mag-win. Or, teka lang guys, possible pa ba na ma-loss yung trade ko, Coach Lee, kapag mga 5 confluence na, ang dami ko ng confluence. Lahat na. Tiningnan ko na tumutugma doon sa trade ko. Bakit siya na-loss? Yan. It's because it's impossible for you to know everything about the market. Meron ba dito yung para kang si ChatGPT or si Grok? Even si Grok nga at saka si ChatGPT, kahit tanungin mo yan, hindi yan magiging tama eh. It's not gonna be 100%. Kasi the moment na tinanong mo siya, it's too late. Kasi yung market gumalaw na. Gets mo? So, kung wala palang makakaalam ng market, guys, no? Di hula-hula lang ba tayo, coach? Gambling lang ba yung ginagawa natin dito? Hindi. It's an educated guess. Yan tawag ko dyan. Okay. It's an educated speculation. Walang makakaalam, but pinapataas mo yung probability na tama ka, it's because meron kang sistema sa pagtitrade. Tinitingnan mo yung history. Tinitingnan mo kung bakit ba nagtitrade yung mga tao dito.
Bakit ba yung mga big banks dito sila naglagay ng SL? Bakit sila dito nag-buy, nag-sell? Okay, so when you're trading, lalo kung baguhan ka pa lang guys, no? Wag na wag mong i-all in yung pera mo sa isang trade idea mo lang. Kahit sabihin mong for the past 2 weeks to 1 month, wala kang talo. Wag na wag mong gagawin yan. Kasi hindi mo talaga mamamonitor lahat ng nangyayari sa mundo na pwedeng magpagalaw doon sa tinitrade mo na pair. Do you guys understand? Type yes nga. Yun. Okay, so, anong gagawin pala natin, Coach Lee, para manalo tayo sa market? Okay, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung dapat natin gawin. So, meron tayong 4 major trading sessions. Ayan. Ito, screenshot nyo na lang, guys. Saan ba magandang mag-trade dyan? At saan yung favorite nyo na trading session, guys? Sige nga, type nyo nga. Ayan. Huwag nyo pong sulatan yung aking screen, ha? Huwag kayong mag-drawing, guys. Okay. Screenshot na lang, guys. Screenshot. Yan. Okay. So, saan nyo ba gustong mag-trade dyan? So, syempre, favorite natin yung London at saka New York. Kasi volatile yung market. Okay, so depende po yan. So meron pong mga tatawag na session. Nung baguhan ako, kabisado ko ba yung session? Hindi. Okay lang ba yun? Okay lang din. Pag kabisado mo ba, mas maganda? Mas maganda. Kasi alam mo kung kailan yung pinaka-volatile yung market. Halimbawa guys, no, baguhan ka. Ang ganda-ganda ng ng analysis mo, nagpa-practice ka, 'di ba? Hindi mo alam mag-open na pala yung New York. Binira mo ngayon ng buy yung gold. Tapos pag-open ng New York, tumulo, 'di ba? Malupit na sell ang nangyari. So ubos yung account mo. Diba? So hindi mo alam na open na pala yung New York natin. So different ways to open a trade. Okay? So meron ka ng MetaTrader 5, meron ka ng Prime Burst, matututo ka na, meron ka ng trade signals. Ano naman gagawin mo to practice or to trade? Okay? So, meron tayo tatag na market execution. Kung ano yung presyo ngayon, yun yung magiging presyo mo ng trade mo. Yun yung makukuha mong price. Meron tatag na limit order. Pag nakita nyo, buy limit, sell limit. Okay, so sa iba, ang tawag nila, discount. Discount and premium. Yeah? So, sell at a higher price and current is when you expect the price to reverse at a certain price level. So, mamaya, bibigyan ko ng example. Isa-isahin ko lang muna. So, meron tayong buy stop din. Okay? Mas nalilito ako pag ibig sabihin. Doon tayo sa market. Diba? So, pagpunta mo dito sa MetaTrader 5 mo, pupunta ka sa wait lang. Hindi, pinakita lang siya. Sige, mamaya yung sa trading natin. Then, lot size and pip. Ayan. What is a pip? So, madalas yung makikita yan sa mga videos. Okay? At sa mga GC natin, sasabihin, oy, 20 pips, 30 pips, 60 pips, ano nga ba yun? Okay, so yun yung price movement. Kumbaga sa timbang, yan, meron tayong mga kilos, di ba, kilogram. So dito, sa trading, meron tayong pips or points, minsan, no? So, yung tawag nila points. Okay, that's percentage in points, yun yung measurement. At iba-iba yan sa kada pair. Ngayon, dyan mo makakalculate ilan ba yung magiging income or profit mo or loss mo sa trade mo na yan. Okay? So, pips in gold. Okay, so ganito lang yan guys para mabilisan kayong mag-compute. Di ba gumalaw yung gold ng ima-minus nyo lang? Halimbawa, gumalaw siya ng 3,345, naging 3,340. So, 5. Minus nyo, di ba? 5. Tapos, times 10 nyo lang yun. 50 pips yun. Gets ba? Type gets. Minus nyo, times 10, yun yung pips nun. Okay, so ngayon, alam mo na yung pips.
Ngayon, magdedepende yung income mo or profit mo, depende kung ilan yung lot size mo. So, yung lot size naman is gaano ba kalaki yung tinataya mo dyan? Gaano kalaki yung tinataya mo para sa trade na to? 0.01 lang ba? 0.02 ba? 0.05? Okay? So, if ever na yung... Ayan, ito na. Ito pala yan. What is lot size? Ayan. Tapos meron tayong guys lot size calculator na sa Primeverse din. Okay, mag-alala. Libre lang din yan. It refers to the amount or trade size you are buying or selling in the market. Yes, dito tayo nagkakatalo-talo. Kasi, huwag mong gagayahin na, ba, nakita mo doon sa screenshot, naka-point to siya. Ginaya mo siya, nag-point to ka din. Eh, ang account mo lang ay $100. Tapos biglang nawala. Tapos magagalit ka dun sa signal provider. Diba? Okay ba lang ba yun, guys? Mag-point to sa gold? Sobrang laki nun, guys, no? So, kailangan sa gold, I would suggest $100 to $200 na account. Mag-0.01 lang kayo, tas isa lang. That's it. Tapos, antayin nyo na lumaki yung account ninyo, saka kayo magmalaki ng lot size. Okay? The bigger the lot size, the bigger the profit, and the bigger the loss. Kuha? So, kung mag-aim ka ng malaking profit, make sure mo na madami kang perang pang-trade. Eh, Coach Lee, napapanood ko sa mga, sa mga TikTok or sa online. Ang dami nilang trades. Niraratrat nilang ganun. Tapos, puro blue. Daming, profit. Tapos, konti lang naman yung capital nila. Una, ang tanong dyan, gano'n na siya katagal na iti-trade? Gano'n na siya kagaling mag-trade? Pangalawa, baka naman high-risk trader siya. Ikaw, hindi ka high-risk trader. Siya, okay lang sa kanya mawala yung $100. Eh, ikaw, pag nawala yung $100, iiyak ka kasi pang bigas nyo yun. So, different scenario, different situation kayo nung nakita mo sa online. So, wag mo siyang gagayahin. Okay? Pangatlo, hindi mo alam baka demo account pala yung kanya. Diba? Katulad ng mga influencer na nakikita natin. Diba? Na kumikita ng $10,000 per day. Baka demo pala. So, ikaw naman, balo na balo ka naman sa income niya. Diba? Di ko napapangalanan, guys. Baka maano tayo. Joke lang. Diba? Balo na balo yung mga traders niya. Tapos, demo lang pala siya. Diba? Wala masama mag-demo, guys, no? Pag meron tayong inaaral na strategy, nagde-demo din tayo minsan. Pero, when it comes to posting your profits online, syempre, diba, sabihin mo kung demo o live yan. Diba? Kasi magkakaroon ng maling expectation yung mga tao. Baka akala nila easy lang mag 100K a day dito. Diba? Tapos kaya yung mga tao tuloy na papasok ngayon sa trading, gigil. Walang pasensya, walang discipline, gusto paldo agad. Diba? Kasi nakikita nila na ganun lang pala kadali. Diba? So, kaya maganda, may proper lot size tayo. Okay? Ito guys, ang standard lot is 1. Ayan. Ibig sabihin, kada galaw niya guys is $10 per pip. Imagine. Gumalaw lang ng 5 pips, 50 ka na. Profit or loss. Kaya mag-ingat kayo sa lot size 1. Sobrang laki niyan sa gold. Okay, so dito tayo sa micro lots muna. Kung maliit yung capital mo. Kung malaki yung capital mo guys, okay lang, sige. Gumamit ka ng 0.1. Okay? Pag malaki yung capital mo, siguro mga $2,000 and more. Yan, maganda mag 0.1 ka na. Okay? So, 100 pips. Let's say yung trade natin, nag 100 pips, $1,000 ang profit mo kapag naka-lot size 1 ka. So, kung gusto mong kitain yung 1 month salary mo in just 1 trade, lakihan mo yung puhunan mo. Yun. Para makapag-lot size ka na malaki.
Kung wala ka pang malaking puhunan, doon ka muna sa maliit. Okay? So ngayon, nagbigay ng signal si Primeverse. Ganito yung itsura. Buy limit. So, ganito po ang buy limit. Nandito yung presyo natin. Okay? Ina-expect niya, bababa pa yung presyo. Tapos, dito tayo magbabay sa baba. Kasi, aangat na yung presyo after niyan. Yan po yung buy limit. Yung sell limit, kabaliktaran niya. Nandito yung presyo, dito ka magsisell, aangat mo na siya, bago siya bababa ulit. Go ha? Gets po ba? Type gets. Madali lang yan. Okay? So, ngayon, nakita mo yung buy limit. Tingnan mo muna kung ano yung range. Baka naman 5K na yung gold. Wala ka na sa range. Pinilit mo pa. Tapos, tingnan mo din yung oras. May oras dito hindi lang na-capture. May oras dyan. Baka naman 2 hours ago na yung trade, tas nag-trade ka pa. Diba? Tama? Okay, so pag nakita mo yung range, tingnan mo yung profit. Tingnan mo yung stop loss. Okay lang ba sa'yo na may $70 loss yan? Kapag nag-stop loss, okay lang ba sa'yo? Diba? May mga iba-iba kasi yung risk-reward ng mga provider natin. Meron tayong mga 1:2, merong 1:1, merong 1:3, 1:5, depende. Okay, so depende. So titingnan mo muna, kaya ko ba yung stop loss niya? Na pag na-loss ba itong trade na to, okay lang ba sa akin? Alright? So kapag nakita mo buy, ibig sabihin kung ano yung presyo ngayon, buy now na yan. Ibig sabihin yung sinend yung signal na to, malapit na yan dito. Malapit na. Yung kanina kasi medyo baka malayo pa tayo dun Kaya nag-buy limit siya. Okay? Tapos tingnan mo din yung profit, kung okay ba sa'yo yan. Tingnan mo yung SL, kung okay ba sa'yo yan, kung kaya ba yan ng account mo. Okay? Saka mo ngayon i-trade yung signal. Okay? So, syempre, i-check mo pa din. Ngayon, titingnan mo yan sa iyong MetaTrader 5. So, i-open mo how to place the trades. Okay? How to place the trades. Ngayon, pag clinic mo to, meron tayong tinatawag na quotes. So, pag open mo ng MetaTrader 5 mo, may quotes dyan. Isi-search mo lang dito. Ayan. Check mo lang dito yung symbol. Ito yung XAUUSD, yan po yung gold. Ito po yung Bitcoin, BTC USD, ganyan, and so on. Pag na-search mo na, i-click mo siya at magkakaroon ka ng mga options. Okay? For example, ito, option mo is trade. Yan. Tapos, lalabas dito yung mga option kung market execution ba siya, buy limit, sell limit, lalagay mo dito yung stop loss, dito yung take profit, dito yung lot size. Personally, ginagamit ko lang to kapag buy limit or sell limit. Actually, itong way na to, almost hindi ko talaga siya nagamit for a long time. Okay? Kasi this is how I trade. Pupunta ako sa chart. And kapag nagtitrade ako since scalper ako, market execution ako kung ano yung trade ngayon. Most of the time na yun yung trade ko. Pipindutin ko to, okay, yung box na yan, yung square, at lalabas itong buy and sell. Kasi i-edit ko lang yung lot size dito ng trade ko and then I will click buy or sell. Automatic na yan. Kuha. Pag clinic mo yan, automatic guys, may trade ka na. Kaya wag mo iwanan sa bulsa to. Or wag mo iwanan sa anak mo. Meron akong trader na ubos yung account niya kasi pinagpipindot ng anak niya yung account niya. Okay? So, ngayon, pag nag-trade ka na, so pindutin mo yan, mag-trade ka na, diba? Ngayon, gusto mo naman buy limit or sell limit. Ito naman yung pindutin mo, yung circle sa gilid. Sa katabi nun. Pag pinindot mo yan, lalabas sa'yo yung option ng ganito. Meron siyang guhit na ganyan. Tapos, i-drag mo lang siya. Pag nilagay mo siya sa taas, sell limit yun. Pag nilagay mo siya sa baba,
Buy limit yun. Tapos pwede mo din siyang baguhin. May mga sell stop, buy stop din doon. Mas mabilis. Tapos pag maglalagay ka ng TP, ganito lang din. Idadrag mo lang din siya. Yan, TP, tas SL. I-click mo lang yung pinaka-trade mo, lalabas na yan. Okay? Anong pinagkakaiba ng sell stop sa sell limit? Yung sell limit po kasi is reversal. Ito yung presyo natin, aangat mo na siya, dito ka nag-sell limit, tas bababa siya. Ang sell stop kasi, ito yung presyo natin ngayon. Teka lang. Wait lang, nahirapan na mag-drawing. Okay. Ang sell stop is, nandito yung presyo natin ngayon, bumababa yung market, bumababa. Dito ka magsisell kasi pag na-break niya to, this is support, it will continue to go down. So, nasa baba pag sell stop. Type gets. Kung na-gets mo na yun. Okay. Guys, pwede magtanong ha. Tanong kayo sa ano natin, kung mabilis masyado or what. Meron tayo sa Primeverse. Meron tong recording. Okay? Next. Paano ako mag-trade na market execution? Ang gagawin ko, magte-trade muna ako, ipipindutin ko muna to. Kasi yung iba sabihin, ang bilis mo naman coach maglagay ng SL, ang bilis mo naman maglagay ng TP. Iti-trade ko muna yan. Tapos saka ko na lang pipindutin sa chart. Tapos saka ko lalagyan ng TP and SL. Sobrang bilis lang nun guys. It's like 2 seconds. Practicein ninyo, syempre. Practicein ninyo. That's why we have a demo account. Okay, yan yung mga ipapractice mo. Yung iba kasi ang yabang eh. 'Di ba? Coach, di ko na kailangan mag-demo. At talaga, sigurado ka mas mabilis ka sa akin mag-execute. 'Di ba? Kailangan mo talagang ma-practice yan. Baka pag nag-scalp tayo, nakapag-secure na kami ng ilang beses, ikaw naglalagay ka pa lang nung ano. 'Di ba? Kasi hindi ka nagpa-practice eh. So, you need to trade every day, guys. Kung serious talaga kayo, you will trade every day. You will practice every day. Whether it's demo or live, you will practice. Yung goal mo dito is not to earn so much in trading agad. Your goal is to trade every day or almost every day nang hindi nasusunog yung account mo. It's capital preservation. Kailangan ma-survive itong $100 na to, kailangan mag-survive nito ng isang buwan. 'Di ba? Na nagte-trade ka, yung $100 pag kaya mong makasurvive ng isang buwan, na nagte-trade ka ng araw-araw halos, like weekdays, ang galing mo nun. Kahit taas baba yung balance mo nun, pero gumagaling ka nun kasi nakakapag-practice ka. Okay? Nandito pala sa next slide yung sinuturo ko. So, ito yung option doon. Merong buy limit, sell limit. Yan. Tapos ito, yan. Pag nag-buy ka, pwede mong makita dito yung TP. Ayan o. Makikita mo dyan kung magkano yung pag nag-TP, kung magkano pag nag-loss. Kapag nakita mo na hindi mo kaya yung ilo-loss, okay, ng trade mo, you should change your lot size. Or, don't trade. Mag-antay ka ng signal na mas nababagay sa risk tolerance mo. Okay? Ayan. Okay. Now, how to close the trades? Sayang yung mga umalis, no? Grabe, may pa-Gcash pa naman tayo. So, manually close the trade. So, ngayon, may trade ka na. Okay, nakita mo, nagpa-secure tayo ng profits. Nagpa-TP1 tayo, TP2, TP3. Ngayon, hindi mo na alam kung paano mo siya ngayon i-close. Paano yung TP1, paano yung TP2, paano yung TP3. Diba? So, ganito gagawin mo guys. So, gusto niyo ng pinagbabawal na technique. Okay. Ang pinagbabawal na technique. No, actually, this should be the strategy talaga ng pagtitrade. Okay? So, nalagay dyan, manually. Okay. How to take partial. Okay? Syempre, pag long press mo yan, ma-close na yung trade mo. Close na lahat. Ang gagawin ng mga bagong trader, papasok ulit.
Kasi let's say buy yung trade, nakita nila umaangat pa, di ba? Ang gagawin, magbabay ulit kasi pangat pa to coach eh. Hindi nila alam. Ang layo na nila doon sa optimal trade entry, doon sa dapat entry point. Di ba nakalagay doon guys, kung saan lang tayo mag-entry? Ang layo mo na doon kasi nahabol mo, ay sayang to, magbabay ako, magbabay ako. Ngayon, ito yung technique para hindi mo siya hahabulin. Okay? Pag nakita mo yung optimal trade entry, let's say sinabihan ka na dito yung trade natin. Okay? For example, dito yung trade natin, yan, dito. 'Di ba? Yan, sa range na yan. Okay? Diyan ka lang mag-entry. It's either may 1 to 3 trades ka. Depende, no? Pero 1 to 2 trades, pwede na yon. Magdalay ka isa o dalawang trade. Diyan sa entry point. Ngayon, paano ko makakasabay hanggang TP4, TP5? Ganito gagawin mo. Yung trade mo, okay, which is dapat more than 0.01 siya or more than the pinaka lowest na lot size, no? So in our case, kapag gold, dapat more than 0.01 siya. So yung example natin dito 0.05. So nag-trade siya ng 0.05. Gumalaw na yung market, tapos sabi natin TP1 na. Ang gagawin mo niyan, pwede kang mag-secure ng profits. So i-long press mo siya, i-close mo, pero hindi mo muna i-close yung profit. Ang gagawin mo, i-edit mo yung lot size, nandito siya sa taas. So yan yung lot size sa taas, i-edit mo siya. Imbes na 0.05 yung i-close mo lang is 0.03 or 0.02. Hindi mo lahat i-close yung trade. Kasi ang gusto mo, makaabot ka sa TP3, TP4, TP5. Okay? Ngayon, ang nangyayari dyan, lilit yung profit mo. Diba? Kasi, imbes na maklose mo lahat, let's say $100 yung profit mo, ang close mo lang is 0.03. So, mga nasa $60, for example. $60, ipa-profit mo na yun. Yung $40 na dapat na profit mo na, itataya mo pa yun ulit kasi nga gusto mo mag-antay ka eh. Diba? Pwede bang bumalik yung market? Possible ba guys? Na after ng TP1, bumalik na yung market sa entry? Or bumagsak na siya? Type 1, if you agree. After ba ng TP1, is it possible? Yes! Ngayon, kung possible pala na bumalik yung market, talo ka kung di ka nag-move ng SL mo. So, ang gagawin mo, once natapos na yung TP1, okay, yung take profit 1, i-move mo na yung stop loss mo. So, kung dati, andito yung stop loss mo, i-move mo na siya kung saan ka nag-entry. So, ngayon, kahit saan na mapunta yung market, kahit iwanan mo na yan, maglaba ka na, magugas ka na ng plato, maligo ka na, hindi ka natakot kasi nga yung stop loss niya is break even na or pwedeng mas mataas pa sa entry mo. Let's just say nandito na yung stop loss mo. Nandito yung entry mo. So, ibig sabihin kung bumalik man yung market, you are still in profit. Ang tawag dyan sa trade na yan ay risk-free na trade. So, what if yung market umangat pa siya? E di nakakuha ka pa ng higher profit pa. Okay, wag niyong gagawin yung trade kayo ng trade na nag-trade ka dito, 0.01. Trade ka dito, 0.02. Trade ka dito, 0.03. Nandito yung entry point mo, guys. Tapos yung SL ng trade nandito sa baba. Diba? So, wala talaga. Pag bumalik yung market, ubos talaga yung account mo. Yung profit mo kanina, no nag-TP1, sobrang konti lang. Tapos yung na-loss mo, ang laki. Gets ba? Okay ba guys? Okay pa ba tayo? Type gets kung na-gets mo yan. Marunong na ba lahat ngayon mag-secure ng profit? Overtime na tayo guys. I-stop na ba natin? Joke lang. Okay. Okay. Lahat marunong na mag-secure ng profit. So, okay lang ba ngayon? Simula ngayon, ganun na tayo mag-trade. Wala nang papasok dito nang wala sa trade entry. Kapag malayo ka na sa entry, huwag ka na humabol. Please lang. Okay? Ang tanong ko, ito, tanong ko guys. May tanong ako sa'yo.
Okay. Question. Okay, question guys. Bakit ka humahabol sa trade? Sige nga. Ba't mahabulin yung trade? Let's say nag-TP1 na. Kasi coach, baka mag-TP2 pa. Baka mag-TP3 pa. Yung signal natin madalas TP3 eh. Diba? Nakakita na ba kayo ng naubusan tayo ng trade? Actually ako, kanina pa ako hindi nag-send ng ano, di ba? Tagal ko nag-send ng signal. Ang dami nag-chat. Wala pa ba? Wala pa ba, coach? Coach, wala pa bang signal? Di ba? Gigil na gigil mag-trade eh. Tanungin mo kung napanood na ba yung mga ano natin. Wala pa naman. Di ba? So guys, okay lang ba yun? Huwag tayong mag-greedy. Kapag wala ka na sa entry point, huwag ka na umabol. Huwag ka na, hindi ka nga umabot sa trade eh. Nag-TP1 na yung trade or na-close na yung trade, bumalik na sa entry. Coach, pag bumalik ba sa entry, pwede pa kang mag-trade ulit? No. Tapos na yun. Tapos na. Coach, kukurot lang ako ng market kasi, as a market, kasi scalper ako. Tapos 2 weeks mo nang hinuhold yung gold trade mo. May scalper ba na 2 weeks nang hinuhold yung trade? Eh, kasi loss pa kasi coach, hindi pa bumabalik yung market. Hindi ganoon guys Hindi ganoon Babalik yung mga scalper na nagiging swing trader. Oh, taas kamay. Taas kamay. Okay, scalper ka, nag-swing ka bigla. Diba? So, yun guys, so pagtapos na yung entry point, malayo na sa entry point, okay, wala na. Give up na. Okay, let's wait for another trading opportunity. Okay? Overtime na ako, admin. May next session ba ang admin? Pacheck nga. Okay, so meron tayong tinatawag na bullish, bearish. Ayan, pag nakita nyong we buy long, ibig sabihin, long means buy. Short, it means sell. Okay, so parehong S yan, kaya madaling matandaan. Short is sell. Okay, long is buy. Ngayon, itong mga bearish trend, bullish trend, sabi ni coach, bullish daw, so nag-buy ako. Hindi ganun yun, ha? Hindi ganun yun, guys. So, we will have more of these mga trainings, no, na mas in-depth pa sa ating mga susunod na mga lessons and also sa primers. Actually, ako yung naka-assign talaga sa beginner and sa setup. Ako yung naka-assign. Pero may mga trainings tayo, guys. Paano nyo malalaman kung uptrend ba talaga, kung downtrend ba talaga, ano ba yung mga ranging markets, kailan ba tayo papasok, 'di ba? So, marami pa tayong mga pag-uusapan about that. And ito lang guys, no, meron tayong 5 truths every trader must understand. Number 1 is detached from money. Kapag ang trader, nagtitrade na siya based on logic and rules, yun yung totoong trader. Ibig sabihin, hindi na siya emotional. Hindi na siya nakafocus kung ilan ba yung money, ilan ba yung profit na makukuha ko. Kundi nakafocus lang siya doon sa process. And also on the progress. Ibig sabihin, nag-trade ka. Okay, yung trade mo guys, andito yung entry, nandito yung TP mo, nandito yung SL mo. Alam mo na meron kang SL, meron kang TP. So, pag na-hit yung SL mo, magugulat ka ba? Dapat ba magulat ka? Malungkot ka? Ganun ba yun? Ganun ba yun, guys? Pag ba, na-hit yung SL, dapat ba malungkot tayo? Or dapat naiintindihan mo na merong SL? Merong SL eh. Ayun stop loss. Merong take profit. Merong stop loss. Hindi pwedeng ang kilala mo lang si take profit. Sino dito yung gusto niya TP lang lahat? Walang ganun. Okay, so you need to understand na yung SL, it protects you. Pinoprotektahan ka niya na lumaki pa yung loss mo. Kaya nga ang tawag dyan is stop loss. Okay? Kaya yun yung tawag dyan, stop loss. Para at least may stop yung losses. Okay? So ngayon ako, si trader, yung trade ko.
Nag-TP siya. Okay, goods. Masaya tayo. Nag-TP. Oh, nag-SL siya. Okay, nag-SL siya. Meron ba akong, tingnan mo yung trade mo ngayon. Baka meron ka na miss out. May FVG ba dyan? Or medyo nagka-news ba? Or what? Kung hindi naman, ganun talaga. Di ba? Na nag-manipulate yung market. It's okay. Okay, we focus on the next trade. Yung next trade mo is TP ulit. Guys, if you have 60% and above, okay, na win rate, sa tingin mo, mag-end up ka ba in losses? Hindi, di ba? Actually, kahit 40% win rate, you will still end up in profit kapag maganda yung risk-reward mo. So, bakit kapag malalos ka, ayaw mong bitawan, ayaw mong i-stop? Meron pa namang next trade. Meron pa naman next trade. Marami pang next trade. So, imbes na $10 lang yung loss mo, naging $500, $1,000. Kasi ayaw mong bitawan yung maliit na loss. Ayaw mo kasi nang nalulos. Ayaw mo kasi nang natatalo ka. It's the ego. Ayan. Type nyo nga. It's the ego. Okay? So, don't focus on the money. Focus ka na sa process ng pagtitrade. Focus ka sa process ng paglagay ng TP, ng ASL. Sinunod mo ba lahat? Yes. Nag-practice ka ba? Yes. May basis ba yung trade mo? Yes. So, bakit na-loss yung trade mo? Wala. Na-loss talaga yung trade natin. Meron ba tayong pwedeng ma-learn doon? Meron din. Pwede mong i-check. Baka meron pang ma-improve yung strategy mo. Kuha. Losing is part of the game. Even the best traders lose. Huwag kayong magpapaniwala dun sa mga account na walang losses. Hindi totoo yun. Your job is to control the losses, not to avoid them. You should protect your account first. Protect mo muna. Okay? So, be patient, not perfect. Hindi kailangan na lahat ng trades mo is color blue. Hindi dapat kailangan na puro panalo yan. Hindi kailangan na lahat ng setup mo ay napapatunayan mo na magaling ka na trader. Hindi ganun. Okay? At hindi lahat ng trade idea ay papasukan mo. Sa mga pumaldo na, for example, sa live trade natin kanina, mga pumaldo na, 3:00 pa lang. Okay na yung trading plan mo. Tinanong kita dati, ano yung trading plan mo? Coach, gusto ko $20 a day. Kanina, naka $30 ka. Nag-trade ka pa, ayun, na-loss ka na. Loss ka pa. Diba? Kasi hindi mo sinunod eh. So, kailangan you trade with a plan. Every time you click buy or sell, dapat alam mo, saan ba yung entry nito? Magkano ba yung stop loss nito? Magkano ba yung take profit nito? Tinuruan ko na kayo paano ma-check. Diba? Kung pagkano. Kapag wala kang plano, you are gambling. Kaya sabi ng iba, naku, yung mga forex na yan, gambling yan, pinaganda lang. Diba? Kasi yung mga trader talaga na they use forex na gambling. Okay? So, keep your emotions in check. Please lang i-protect natin yung mental health natin. Ang losses po ay nakaka-mental, syndrome or disease. Okay? May mga traders talaga nababaliw talaga. Okay? Don't overtrade. After a win, don't jump in and out of boredom. Yung mga na-board lang ako, mag-trade nga ako. Inaantok na, nag-trade pa. Diba? Ako yun eh. Yung mga mali na, guys, yung mga mali namin, yun yung kaya namin ito nasasabi kasi mga mali din namin yan eh. Pinagdaanan namin yan. And we're hoping na by saying this to you and by mentoring you and by training you na at least makatulong kami na yung magiging journey mo ay mas mapabilis. Okay? And you will become profitable na mas mabilis kesa sa amin. Okay? Okay? So, going back to the basics is very crucial. I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng learnings tonight. If you want to connect with me, Instagram, pa-follow naman ako kasi lagi nilang nire-restrict yung account ko, guys. So, bago yung FB ko, bago yung page ko, bago yung Instagram ko, wala masyadong followers. So, follow nyo ako sa Instagram, coach.lilo. Yan. Para sa mga ibang community natin sa Primeverse, kapag may mga tanong kayo na regarding your account or regarding yung Primeverse, please ask your leader.
Okay? Kasi ako wala akong magiging, tag dito, di ko makikita yung mga, ano nyo, yung mga accounts ninyo. Okay? Pero yun, sana tag nyo ako sa social media if you learned something dito sa training na to. And kita-kits ulit tayo sa tuwing 8 p.m. ako. Yan. Thank you so much sa lahat. Thank you po sa mga nagte-thank you. At mga nagustuhan na po yung mga natutunan ninyo sa training, please chat po. Please tag me on social media kung meron sa training na to para at least naman, di ba? Ma-boost naman tayo at makatulong tayo sa iba. Okay? Every Monday, 8 p.m. po ako. Ako, yung schedule ko po sa Primeverse.